is bondage, there will be freedom. Where there is sorrow, there will be laughter. Where there is darkness, your light will shine bright. For the old has passed away, and this is a brand new day. You are God, you are God, you are so glorious, you are so powerful. You are God, you are God, you are victorious, you are the one Jesus. Where there is peace, there will be vision. Where there is nothing, there'll be provision. Where there is healing, there will be healing. Where there is power, there will be victory. For the old has passed away. Come on, we would sing, and this is a brand new day. You are God, you are God, you are so glorious, you are so powerful. You are God, you are God, you are victorious, you are the one Yes, you are God, you are so glorious, you are so powerful. You are God, yes, you are God, you are victorious, you are the one Jesus.
Praise God, purihin po ang Panginoon. God is good all the time. Merry, Merry Christmas po sa ating lahat. Ngayon po, napakagandang araw po ito sapagkat today is the first Sunday sa buwan po ng Disyembre. And gusto ko po muna kayong batiin ng good morning, good noon, good afternoon, good evening. Depende po anong oras po kayo nakaka-attend ngayon sa ating pong online service dito po sa ating online church. Nasaan man po kayo panig ng mundo, gusto ko po kayo batiin ng isang mapagpalang araw po ng linggo and I hope that you are all doing well. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi, ano man po ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, gaano man po ito katindi, kahirap, gaano man ito ka-challenging ngayon, kung ikaw ay estudyante, nag-aaral, nagtatrabaho o personally, meron kang pinagdadaanan sa iyong finances and sa iyong sa health, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Today po, dahil nga nabanggit ko kanina, bumati ako sa inyo ng Merry Christmas. Dahil ngayon po ay buwan ng Disyembre, and syempre, pag bagong buwan, bagong linggo, ito po ay bagong series natin. And gusto ko po kayong i-welcome lahat, no? Lahat po ng nakakapakinig, nakakanood ngayon. Kung ready na yung mga notes ninyo, naka-ready na po yung inyong mga pang-screenshot sapagkat yung iba siguro sa atin ay nag-note sa atin pong online service na ito. Welcome po sa ating first installment ng ating pong brand new series for the month of December entitled Born for You. Can you type that in the chat? Born for You. Napakaganda po ng ating mga pag-uusapan sa buong buwan ng December sapagkat we will be talking about Jesus. Everybody type that in the chat, Jesus. Ito pong kwento ng Pasko na mapapag-usapan po natin sa buong buwan ng Disyembre. Ito po yung kwento ng Pasko na bumago po sa mundo, sa takbo ng mundo, sa sistema ng mundo at sa marami pang view patungkol sa mundo. At naniniwala po ako sa ating pong pag-uusapan, ito rin po yung kwento ng Pasko na magbabago po ng buhay ng bawat makakapakinig ngayon at mga bawat tao na mababahagian po natin ng mensahe po ng Kapaskuhan. Now, alam niyo po ba, habang ako po ay nagninilay-nilay ngayong Disyembre, isa po sa mga pinaka-importante na natutunan ko po, no, nakakaharapin ng isang magulang, kung ano yung kanyang ipapangalan sa kanyang baby. Ayan, sino dito yung nagtatanong ka, nagre-research ka pa, or importante yung pangalan ng tatay tsaka nanay mo o yung lola at lola ng bata. Bakit importante ito? Because names are important dahil po once you pick out a name, ang bata po na yan ay dadalhin niya po yan hanggang sa kanya pong pagtanda for a long, long, long time. Kaya importante yung pagpili ng pangalan ng bata sapagkat ang mga babies po, wala po silang mga boses. Hindi po sila makakapili ng kanila pong pangalan. Hindi po sila pwedeng mag-select, ito gusto kong pangalan, ito yung isang syllables lang. Wala pong ganon. Kailangan yun na yung isa sa buhay po nila. Kaya lang ito pong pangalan nila, either magbibigay po sa kanila ng pag-angat sa buhay o yung pagka-down sa buhay. Now, why? Bakit ko po sinasabi ito? Because according po sa mga experts, names are important because you tend to become what your name represents. Magiging ikaw at yun yung magiging takbo ng buhay mo, magiging mission mo sa buhay, depende kung ano ang pangalan mo. Now, nakakita na po ba kayo, nakapakinig na kayo ng pangalan na sobrang haba? Importante po yan. Meron po ba kayong napakinggan na pangalan na Charles Philip Arthur George Windsor? Napakinggan niyo na po ba yan? Parang weird itong pangalan na ito. Ang haba, Charles Philip Arthur George Windsor. Ang haba niyan. But kung inyo pong i-research yan, simple lamang po yan. Siya po ay si Prince Charles. Napakabigat naman ang pangalan na yan. Remember, bakit ko nasabi to? Ang royalty, kinakailangan po nila ng mahabang pangalan. Since the royals, ito pong mga mayayaman na ito, meron po silang niyayakap na tradisyon. Yung kanila pong multiple na mga pangalan, hindi lamang po nila in-honor yung kanilang family members, kundi ito po ay nagde-denote ng upper class standing. Ibig sabihin, nandito ang pamilya namin sa level na to. Now, listen to this. Ganon din po pagdating sa royalty na tinatawag po natin si Jesus Christ. Pwede po bang i-type natin sa comment section, Jesus? Even Jesus Christ, bago po siya isilang,
He was a child with many names. Ibig sabihin marami po siyang pangalan. Ang pag-uusapan po kasi natin ngayon ay nasa Book of Isaiah chapter 9 verse 6. Ito pong si Prophet Isaiah, ito pong writings niya ay 700 years bago pa isilang si Jesus Christ. Na isulat na ito, na prophesy na ito ni Prophet Isaiah. Ulitin ko 700 years bago siya isilang. At yung pangalang ito, sinasabi ni Prophet Isaiah, ito yung kanyang mga bibit-biting pangalan. Mahaba ito. Kaya basahin po natin. Let's open our Bibles sa Isaiah chapter 9 verse 6. At ito, maaaring familiar na kayo, lalong-lalo na kapag kakapaskuhan. At ngayon, I promise you that after this message, mas lalalim po yung pagtingin ninyo sa verse na ito at lalong-lalo na kay Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sabi po ng verse 6, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Mag-type po kayo ng amen kung pinupuri ninyo si Lord sa pagkakabasa ng kanyang salita. Now, bago po tayo dumako sa practical side nitong teaching na ito, let me just give you at least historical context itong Isaiah chapter 9. Ano ang kalagayan nila dito dati Nung isinulat ito ni Isaiah, ano ang kalagayan ng Israel? Ito pong chapter 9 na ito, si Isaiah po, kinakausap po niya yung southern part ng Israel, which is Judah. Lagi ko po nababanggit yan. Yung Israel, United Nation yan, pero after po na maging hari ni King Solomon sa kanyang anak na si King Rehoboam, ito po ay na-divide sa dalawa, northern at saka southern part. So ito pong chapter 9, si Isaiah po nagsasalita sa southern part, sa bandang ibaba. Bago po sila i-take captive ng Babylonian Empire. Ito pong Israel, itong northern part yung nasa taas, tsaka yung Assyria o yung Syria, pinipressure nila yung Judah, yung southern part, para labanan itong Assyria. At itong si King Ahaz, yung King of Judah, yung ina-address na nation, itong si Isaiah, sobrang takot po siya sa superpower na Assyria. Yan, ginawa niya, nagbigay siya ng ransom, large amount ito, para, alam mo yun, hindi sila atakihin. Si Isaiah po nagsasalita sa isang situation na kung saan ang Judah, sobrang nakakaramdam po sila ng discouragement, ng takot, and they feel helpless. Nakakaramdam po sila ng pagiging helpless and powerless. At hindi nila alam kung ano ang gagawin sa kanila ng Panginoon. Iniwan na lang ba tayo ng ating Panginoon? Ang dami natin pinagdadaanan. Parang pinagdadaanan din po natin sa mga panahon na ito. Na sa mga panahon na kung saan ang dami pong dumadaan sa crisis, sa challenges, feeling ko helpless ako, feeling ko powerless ako, meron pa bang pag-asa sa mundong punong-puno ng kawalan ng pag-asa? Ganun po yung nararamdaman ng mga nasa southern part ng Israel, particularly ang Judah, at in-encourage po sila ni Prophet Isaiah. Ito pong dalawang title, itong pinakita natin kanina, Wonderful Counselor, Mighty God, o kaya Prince of Peace. Talagang pwede po nating i-apply ito sa mortal human. Ibig sabihin, itong Wonderful Counselor, may nagbibigay naman sila ng counsel. Tapos yung Prince of Peace, yung kapayapaan, meron naman nagdadala ng peace sa mundo, lalong-lalo na kapag ikaw ay king. Pero yung other two, yung Mighty God, tsaka Everlasting Fathers, ito yung mga pangalan na pinangalan sa Biblia kay Jesus Christ na hindi pa nila seemingly nakikita. Why? Kasi yung mga Israelites po, nag-e-expect, hindi nila ine-expect na may Diyos na magkakatawang tao. Hindi pa sila ganun ka-open sa konsepto po ng incarnation. Ibig sabihin yung Diyos ay mag-i-incarnate bilang isang tao. So, ito pong Book of Isaiah chapter 9 verse 6, nire-reveal po nito yung apat na pangalan ni Jesus Christ 700 years bago siya isilang bilang isang regalo. Now, ito pong mga aspect na ito na dapat po nating matutunan ngayon, paano po natin ito i-apply at paano po natin ito iti-take sa ating buhay bilang mga Kristiyano, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan dahil December.
Alam mo ba na si Jesus Christ ay regalo sa gitna ng matinding gulo? Ibig sabihin, sinasabi ni Isaiah, itong baby na ito yung mga names niya, sa gitna ng kaguluhan, darating siya. Sa gitna ng kaguluhan, siya yung ating pag-asa. Jesus Christ is the greatest gift of all for us. That is why today, pag-usapan po natin yan, join me po in our topic entitled, The Greatest Gift of All. The greatest gift of all is Jesus Christ. Paano kanino? The million-dollar question right now is, para kanino ang pangakong regalo na ito? Para kanino ba to? Para sa mga Hudyo lang ba to? Para sa mga unang tao ba to? Sinaunang tao lang? Para kanino ito? Pag-usapan natin yan. Para kanino ang pangakong regalo na ito? Number 1, sabi sa verse 6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor. Point number 1, para kanino ito? Jesus is for the pointless. Jesus Christ daw po ay para sa mga taong walang direksyon ng buhay. Yan ang ibig sabihin niyan. Una, si Jesus Christ, para daw, itong baby na ito, para daw sa mga taong walang direksyon ng buhay. Pag sinabi pong counselor sa salitang Hebrew, yaats na ang ibig sabihin na ito, advice, counsel, mag-devise, mag-guide, magkaroon ng purpose. Literally, ang ibig sabihin itong title na to na Wonderful Counselor, nagbibigay po ito ng karunungan ng kanyang plano para sa mga tao na walang direksyon ng buhay. Alam nyo ba yung mga psychiatrist, normally sila po ay binabayaran ng $150. Sa Amerika ito $150 per session. That's about 7,500 pesos sa ating pong currency. Kaya lang, marami namang nakakatulong, marami naman na hindi nakakatulong. Marami naman na tama yung advice, marami rin namang hindi accurate yung advice. Pero binabayaran sila. Ganun kahalaga yung kanilang counsel. Now, ganun din po pagdating kay Jesus Christ. Jesus Christ, kaya lang ang kaibahan ni Jesus Christ is the perfect teacher and the ultimate counselor. Kaya kung ang buhay mo ngayong Kapaskuhan, kung ang buhay mo ngayong Disyembre ay walang direksyon, ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, nagninegosyo, or perhaps yung buhay mo ngayon ay parang wala nang pupuntahan, pakinggan mo itong maigi. Kinakailangan mo yung baby na ito. You need this baby. And his name is Jesus Christ. Why? Listen to this very carefully. Kasi ang lumalakad kasama si Jesus ay kailanman hindi maliligaw sa dilim, sapagkat siya ang liwanag ng buhay. Ikaw ba yung tipo ng tao ngayon na wala ng direksyon sa buhay? Ang gulo-gulo na ng situation ng life mo ngayon? Kailangan mo si Jesus Christ. Now, tignan niyo saglit ito. Itong Jeremiah chapter 23 verse 5. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as king and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land. Hindi po ito si King Solomon. Yes, we know that King Solomon in the Bible claims to be the wisest man who ever lived. Pero ito yung pinakamatindi, pinaka-wise. Why? Because He is perfect and He is Jesus. Kaya importanteng matutunan po natin na sa lahat, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan, walang direksyon yung 13th month mo, walang direksyon yung pag-aaral mo, walang direksyon yung finances mo, walang direksyon, in short, walang direksyon yung buhay mo, kay Jesus Christ ka lumapit. Why? Because si Jesus Christ po ay para sa mga taong pointless. Yung walang point yung buhay. Ang isang tao na walang point ang buhay, para siyang isang lapis na walang panulat, walang purpose. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Lagi niyo pong tatandaan, lagi nating pakinggan at sundin ang sinasabi niya, meaning Jesus, sinasabi niya sa kanyang salita, because He is the wonderful counselor. Ulitin ko po, lagi nating pakinggan at sundin ang sinasabi niya sa kanyang salita, because He is the wonderful counselor. Ano man po ang ating pinagdadaanan ngayon, pakinggan natin at sundin natin yung sinasabi, Lord, how can I know God's will? How can I find direction? How can I find purpose and point for my life? Listen to His word and obey His word. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, sabi po ng verse 6,
For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God. Kanina po, Jesus is for the pointless. Pangalawa, this baby Jesus, Jesus is for the powerless. Pwede po bang i-type natin sa comment section? Powerless. Pangalawa po, yung una para sa mga walang direksyon yung buhay. Pangalawa, para sa mga taong mahihina at alipin ng kaaway. Kung ikaw ay mahina at alipin ng kaaway, para po sa iyo ito. The Son who is given to us shall be the mighty God. Yan sinasabi, mighty God. Uy, kapangyarihang Diyos. No wonder, ito po yung sinasabi ng sinasabi ng John chapter 1 verse 14, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ng mga sinasabi niya na nagkatawang tao yung salita. Kasi kung babasahin niyo po yung John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita daw, nung panimula pa lang daw, andun na in the beginning was the Word, andun na daw, and the Word was with God. Kasama daw ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Isaiah does not say that the child was to be like God. Hindi sinasabi ni Isaiah na itong baby na ito ay parang Diyos. Hindi rin sinasabi ni Isaiah na itong baby na ito ay magsasalita at kikilos na parang Diyos. Hindi yon. Ang sinasabi niya, Diyos ito. Kaya nga sabi niya, Mighty God, yan ang title niya. Itong statement na ito, imagine niyo, itong statement na ito, the baby born in the manger is not just the Son of God, He is also God the Son. Hindi lang anak ng Diyos, siya yung Diyos anak. Kaya may kita nyo, kaya sinabi po ng Hebrew word na mighty ay gibor, na ibig sabihin niya ay powerful, warrior, champion, strong man, valiant man. There's something else important in this title. Meron pa. The word translated mighty is the word gibor. Yan po yung binanggit ko kanina, which means strong one or the powerful, valiant warrior. Itong term na to ng mighty God is actually ay military title. Pakita sa comment section, military title. Ibig sabihin, ano pwede nating matutunan? Ano pinaparating ni Isaiah sa mga readers niya noon at sa mga readers niya ngayon? Pinapakita lang na itong baby na ito, he is the God. Listen to this. Siya ay Diyos who fights for His people. Kanina sinabi ko yung context nito na ito pong si Isaiah nagsasalita sa situation na kung saan ang Juda, nararamdaman nila powerless sila, walang tulong, walang suporta, mahina sila at takot sila dahil nga lulusubin sila ng ibang bansa. Lumalakas yung kanilang mga kaaway, lumalakas yung mga nakapalibot sa kanilang bansa samantalang sila powerless. At kasi sinasabi dito ni Isaiah, etong batang ito, he will fight for his people. Now, tignan nyo maigi. Balikan natin saglit yung Exodus chapter 15 verse 3. Sabi the Lord is a man of war. Uy, matindi to. Ibig sabihin, ipagtatanggol kayo ng Diyos na ito. The Lord is His name. I don't know about you and I don't know what you are going through right now. But one thing is for sure, kapag kay Lord ka nagtiwala, si Lord ang magtatanggol sa'yo. Si Lord ang didepensa sa'yo at si Lord ang magtatalo sa lahat ng mga pinagdadaanan mong problema. Isaiah chapter 42 verse 13. The Lord goes out like a mighty man, like a man of war. He stirs up his zeal. He cries out. He shouts aloud. He shows himself mighty against his host, meaning enemy. Ito yung kinakailangan marinig ng Judah. At ito rin po yung kinakailangan nating marinig. Yung kinakailangan mong marinig ngayon. Si Jesus Christ bilang King of War, walang pwedeng tumalo sa Kanya. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo sa school, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong pamilya, sa iyong kalusugan, sa iyong pangarap, sa iyong relationship, Jesus Christ is here to help you. And ultimately, isang bagay na pare-parehas tayo, whether nagtatrabaho, nag-aaral, may pera o wala, mayaman o hindi, isang bagay ang hindi natin kayang talunin at yun ang kasalanan.
sin. That is why Jesus Christ came here on earth to pay the penalty of our sins. Para kanino ito pangakong regalo na ito? Para sa mga tao na pointless, walang direksyon ng buhay. Pangalawa, para sa mga taong powerless, yung hindi kayang iligtas ang sarili nila. Kaya po naparito si Jesus Christ para iligtas po ang ating mga kaluluwa. Why? Kasi we cannot save ourselves. Basically, technically, spiritually, we cannot save ourselves. Why? Because hindi po tayo perfecto at wala po tayong kakayanan iligtas ang ating mga sarili. Kaya our good works cannot save us. Only Jesus can save us. Only Jesus can give us joy. Only Jesus can empower us. Only Jesus can save us from the penalty of sin. Ito yung kinakailangan mong marinig ngayon. That despite ng yung pinagdadaanan, pointless ang buhay mo, powerless ang buhay mo, naririto ang ating Panginoon para ikaw ay iligtas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Pangatlo na po tayo. Ito yung pangatlong title ng pangalan ni Jesus Christ. Sabi po ng verse 6, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God." Pangatlo, Everlasting Father. Para kanino ito? Itong pangakong regalo na ito. Una, for the pointless. Pangalawa, for the powerless. Pangatlo, for the lifeless. Pwede bang i-type natin sa ating comment section? Lifeless. Si Jesus Christ ay para sa mga taong walang kabuhay-buhay. Walang kabuhay-buhay. Ito pong Father, galing po yung sa salitang Hebrew na Ab. Na ang ibig sabihin ay source, originator, producer, generator. Pag sinabing eternal Father, simple lang po, eternal Father means He is the eternal source of life. Therefore, itong baby na ito, si Jesus Christ, ay generator, source, originator, producer ng eternal life. Ito pong Hebrew na ito, kapag kinuha mo sa mas literal pa, the Father of eternity. Sinasabi na ang darating itong babying ito at siya yung magbibigay ng eternal life. Siya yung Father of eternity. Now, this is not a statement about the Trinity. Hindi ito statement about the Trinity. But this is about the character of the Lord. Nagbibigay siya ng buhay. Why? Kasi sasabihin mo, oh, everlasting Father, di ba may iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Espiritu. Bakit? Ano yun? Minsan si Jesus Christ yung Ama. No, 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 no. This is not a statement about Trinity, but it's about the character of our Lord Jesus Christ. Everlasting Father na phrase does not suggest that the Son is also the Father. Hindi yan ang gustong sabihin ni Isaiah. Why? Kasi alam naman natin that God the Father is different from God the Son. God the Son is different from God the Holy Spirit. God the Holy Spirit is different from God the Father. Ano ibig sabihin nito? Father of eternity is a better translation. Mas maganda nating sabihin yon. Among Jews, sa mga Hudyo, the word Father means, para sa kanila, originator po yan, source. Parang ganito, example, sa John chapter 8 verse 44, si Satan, siya yung originator ng lies. Siya yung father of lies. So, ibig sabihin, siya yung tatay ng kasinungalingan. Now, ano pwede nating matutunan dito patungkol kay Jesus Christ? If you want anything eternal, you must get it from Jesus Christ. Why? Because He is the Father of eternity. Siya yung originator. Kahit noong unang panahon, nagagamit yan sa mga isang tao na gumawa ng isang kabutihan at nag-conquer. Minsan tatawagin siyang Father of the Nation. Diba? Yung iba naman, kapag ka sa Amerika, many rulers in ancient times were considered father of the country. Pakinggan nyo maigi ito. Si George Washington, tawag po sa kanya ay father of his country. Ito pa, Charles Babbage. Kilala nyo? Si Charles Babbage often referred to as the father of computer. O yung father of modern physics, yung originator, yung founder, si Albert Einstein. Father of the internet, si Vint at saka si Bob Kahn. O father of electrical engineering, Nikola Tesla. Ibig sabihin lang,
Bigyan ko kayo ng example. Pinapatunayan lang ng Bible that Jesus Christ is the Father, originator, generator, founder of eternity. Kaya pwede natin sabihin Jesus is the Father of eternity as He is the one who opens the doorway to eternal life. He is said to be the very door of life. Ibig sabihin, no one gets eternal life except through Jesus. He is the Father. He is the source of eternal life. Kaya kapag wala kang Jesus Christ sa buhay mo, wala kang eternal life. Yung buhay mo ba ngayon parang wala nang kabuhay-buhay? Nag-aaral ka pero parang patay? Yung nagtatrabaho ka pero parang wala nang kabuhay-buhay? Kulang ka na. Kulang saan? Kulang ka na ng Jesus Christ. Si Jesus Christ, hindi dapat siya maging part ng life mo. Why? Because Jesus Christ is your life. Kaya nga sabi niya sa John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sabi rin ng John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by my name. Kaya maraming naiinit sa mga Christians kasi we are claiming that Jesus Christ is the only way. Hindi natin pwedeng tanggihan yan, hindi pwede natin i-twist yan kasi yan ang katotohanan. That Jesus Christ is the only way to the Father. Jesus Christ is the only way to heaven. We have eternal life when we have Jesus Christ. At kapag wala kang Jesus Christ, wala ka pong eternal life. May sasabihin po ako sa inyo ngayon. I pray na bago po sumapit ang Kapaskuhan, maka-receive ka ng greatest gift of all. Pwede kang makatanggap ng bagong kotse, bagong relos, bagong damit, bagong salamin, wala pong masama doon. Pero hanggat hindi mo nare-receive ang pinakamagandang regalo sa Kapaskuhan, sa talang buhay mo, nonsense pa rin ang Kapaskuhan mo. Kasi hindi mo nagigets ang tunay na meaning ng Pasko. Pointless pa rin ang buhay mo, powerless pa rin ang buhay mo, at lifeless pa rin ang buhay mo kung wala kang Jesus Christ sa puso mo. John chapter 3 verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Ang eternal life po, hindi lang yan sa kabilang buhay. Ang eternal life, even up to now, you can have eternal life by accepting Christ as your Lord and Savior, by surrendering your life to Jesus. To have eternal life is to have Jesus Christ right now. Not someday, not tomorrow, as in now. Ano ba yung eternal life niyan? Eternal life is the result of a personal relationship with God through His Son, Jesus Christ. Kaya mga kapatid, is your life lifeless? Yung bang nabubuhay ka na lang for the sake of existing, not for the sake of your purpose, and not for the sake of God, your life is lifeless. Hanggat hindi mo tinatanggap ang greatest gift of all, walang buhay o walang kabuhay-buhay ang iyong buhay. Kahit maglasing ka ngayong Pasko, kahit magpalit-palit ka ng girlfriend o boyfriend, kahit pagsabay-sabayin mo sila, kahit na marami kang pera, hanggat wala kang Jesus Christ, hanggat hindi mo sinusurrender ang buhay mo kay Jesus Christ, your life is lifeless. You are living na para bagang ikaw ay nag-i-exist lang for the sake of just existing. Bago po tayong matapos sa ating point number 4, I want you to listen to this very, very, very wonderful testimony about giving. Salita ng ating Panginoon, patuloy natin siyang purihin sa ating pagbibigay. Ngayon po, nais ko ibahagi sa inyo ay isang verse na sinabi ng ating Panginoon kaugnay sa pagbibigay. Ito yung 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8 na sabi niya rito na, remember this, whoever sows sparingly will reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dito po, sinasabi na tayo, bilang pagpupuri po natin sa ating Panginoon, tayo ay
magbigay ng buong puso, ano? Yan po, no, noon hindi ko na turunan pa, no, bago pa ako noon sa crossover church, hindi ko alam ano nga ba yung pagbibigay, paano nga ba magbibigay, na noon, sabi dito, di ba, huwag kang magbigay na meron kang pag-alinlangan, no, kagaya ko po noon, na parang isusubi ko na ito ba, ibibigay kong lahat sa Panginoon. Baga, kukwentahin ko pa, kailangan, ito lang kay Lord, ito para sa luksusin ko. Pero nung natutunan ko, paano nga bang tunay na pagbibigay at pag-aalay sa Panginoon, dahil doon ko nakita, no, na ang Panginoon, sabi niya, huwag kang mag-alinlangan kasi sa akin lahat nagmumula ang buong pagpapala at blessings. Kaya dapat makatwiran ibalik sa Kanya ano ba yung mga pagpapala o mga blessings na binibigay sa atin. At mula noon, nung natutunan ko yun, so hindi ako nagkaroon, nawala yung aking pag-alala, pagdududa na magtitira ako, no? So, yun, no? Natutunan ko yun na naunawa ko na, Lord, tama, sa'yo lahat nagmumula, kung ano man yung natatama ko, yung mga possessions ko ngayon, sa iyo nagmula yun, kaya bakit ko ipagkakit na ibigay sa'yo at ibalik bilang aking pagpupulit ko sa salamat. Kaya mula po noon na nakita ko kung paano ang Diyos ay nagpaparamdam sa akin sa buhay ko, no, na simula nung ako ay faithfully nagbibigay sa Kanya, no, patay dun sa aking nakukuha ang mga blessings. Doon po nakita ko na tunay na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Basta ibigay mo ang tiwala sa Kanya, God will provide everything. No? Lagi lang trust the Lord, and yun nga, no, siya ang hala, no, sa iyo, at huwag kang magduda sa kapangyarihan ng Panginoon, bagkus ikaw ay magtiwala sa kakayahan ng ating Panginoon. Kaya ito ang gusto ibahagi sa inyo sa yung karanasan ko na sa pagbibigay, no, na dapat buong puso po, ano, at maluwag sa kalooban natin kasi kinagagalak ng Panginoon sino man ang taong magbibigay na masaya, no, at hindi nalulungkot na parang hihinayong, naku, ba't ko ibinigay ito, no? So tinuturuan tayo ng Panginoon na maging masaya tayo at buong puso ang pagbibigay, na walang pag-alinlangan, no, at yun ay tinuturo niya na dapat buong puso yung ating pagbibigay sa Kanya, dahil lahat po, no, ng whether material things or anything, lahat ng ating possessions ko sa Kanya nagmumula. Kaya bilang pagpupuri, pagmamahal at pagiging tapat, maglingkod sa Panginoon, ito po ay ating ialis sa Kanya ng buong puso. So sana po itong aking binahagi ay makatulong sa inyo at makita nyo ano ba ang tunay na spirit ng pagbibigay at worship sa ating Panginoon. So ito ay dapat lagi, no, bukod sa masaya na pag-worship sa Panginoon at pag-glorify sa Kanya, dapat yun po full-hearted yung ating yung ating pag-worship at pagsamba sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagbibigay. So maraming salamat. For your salvation, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Praise the Lord, purihin ng Panginoon for that wonderful testimony about giving. I hope na lahat po tayo ay nagiging habit na puri natin. By the way, yung ating pong pagbibigay. Lalong-lalo na po ngayong papasok na December. Ngayon na December, no? Ngayon pong sa mga susunod na week po, we will be launching our expansion 2025 at abangan nyo po yan kung kayo po ay sumali o naging kalahok namin dito po sa expansion 2024. Nakita naman ninyo, nabalitaan na ninyo na ito pong ating pong pagbibigay sa expansion natin 2024 ay nagbigay po ng magandang result because we are able to at least rent, no, yung ating bago pong church venue na at least marami po tayong ma-accommodate na ating mga kapatid at at the same time yung ating mga new friends na may invite po natin as guest po sa ating pong church. And I hope na lahat po tayo, and I'm praying, no, as your pastor, that this launching po this month, no, as we launch our expansion 2025, tayo po ay makasali. Pwede po bang i-type natin, God is good? Tuloy po tayo sa ating pong last point. Kanina po pinag-usapan natin para kanino itong pangakong regalo na ito. Jesus is for the pointless, para sa mga taong walang direksyon ng buhay. Jesus is for the powerless, sa mga taong nanghihina, sa mga taong hindi maipagtanggol ang kanilang sarili.
Pangatlo, Jesus is for the lifeless sa mga taong wala ng kabuhay-buhay ang kanilang buhay. Sabi ko kanina, you're just living, ikaw ay humihinga, you're breathing for the sake of existing. Now, pangapat, sabi ng Bible, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, pang-apat po, Prince of Peace. Para kanino itong pangakong regalo na ito? Pang-apat, Jesus is for the restless. Pwede bang i-type natin sa comment section, restless, pang-apat po, para ito sa mga tao magulo ang buhay. Uy, maganda yun ha. Si Jesus Christ ay hindi lang para sa mga taong walang direksyon ng buhay o hindi kayang maipagtanggol ang kanilang mga sarili, mahina. Pangatlo, si Jesus Christ hindi lang para sa mga taong parang wala ng kabuhay-buhay ang buhay. Pang-apat, si Jesus Christ po ay para rin sa mga taong magulo ang buhay. Alam niyo po, I want you to understand that peace is a wonderful thing. Kaya lang it is hard to find in this world. Yung iba gumagastos ng pera, yung iba naman nagpapaganda, walang masama doon, walang masama na magkaroon ng pera. Kaya lang sometimes, maaaminin natin yung iba na may mga pera na, hindi nakukuha talaga yung tunay na kapayapaan sa pera lang eh. At yun ang isa sa mga purpose bakit po dumating ang ating Panginoon. Magbigay po ng kapayapaan para sa mga tao po na sobrang gulo na ng buhay. God's ultimate plan for peace rest not in material prosperity. Ulitin ko po, ang God's ultimate plan, yung ultimate plan po ni Lord para sa kapayapaan ay hindi po matatagpuan at makikita sa material prosperity. Although wala pong masama na magkaroon ng material prosperity. But God's plan for us, hindi po matatagpuan. Ulitin ko, hindi matatagpuan sa pera. Matatagpuan po yan sa maker of peace because He is peace and He is Jesus Christ. To know Him is to know blessing and happiness. Yung makilala mo, no God, no peace. No God, no peace. Ulitin ko po, no God, no peace. Yung makilala mo si God, ay makikilala mo rin ang kapayapaan. No God, no peace. Walang kapayapaan, no God, no peace. Wala kang Diyos, wala ka rin kapayapaan. Kasi ang tunay na may kapayapaan na yung tunay na nakipag-ayos sa ating Panginoon. Why? Because He is our peace. No God, no God, surrender your life, makilala mo ang Diyos, no God, no peace. Makikilala mo rin ang tunay na kapayapaan. No God, no peace. Kaya importante pong matutunan natin ito. To live without Him is to be finally restless and miserable. Miserable at walang kapahingahan ang buhay ng isang tao walang Kristo sa kanyang puso. Whether ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, ikaw po ay merong pamilya, hanggat wala kang relationship, hanggat hindi mo isinusuko ang buhay mo kay Jesus Christ, you will never experience peace. So ulitin ko po, no God, no peace. No God, no peace. Finally, si Isaiah, dinedeclare po niya na itong paparating na hari sa katauhan ng isang baby is the Prince of Peace. Kaya napakaganda, napaka-magnificent at saka talagang exclamation point itong pangalan niya sa prophecy ni Isaiah na kung saan itong baby na ito na hari ay magbibigay ng kapayapaan. Remember na itong mga sinabi ni Isaiah ay dumadaan po sa panahon na kung saan ang Israel ay nasa gera, takot sila, hindi nila maayos ang kanilang situation, they were restless. That's why, kaya nga po kung babalikan ninyo yung Isaiah chapter 8, sa pinaka-last verse, ang makikita lang ng mga Israelites, distress, darkness, at takot. Kaya sa pagdating ng chapter 9, na-encourage sila na ito yung paparating, ito yung pangako. To them is the promise. To them, ito para sa kanila, napakaganda nito yung pinangakong Prince of Peace. Why? Ano pwede natin matutunan dito? God is the source of peace. Marami pong tao ngayon, what can we learn from this practically speaking? Many people right now are looking to satisfy their lives
sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan na akala nila yun na magbibigay sa kanila ng kapayapaan. Yung iba, they want to be satisfied, they want to experience peace and joy sa drugs. Kaya inaabuso nila yung drugs. Nagda-drugs sila, lalong-lalo na yung illegal drugs. Thinking na ito magbibigay ng kapayapaan. I've been there, I've done that. Hindi tunay na nagbibigay ng peace ang droga. Iba naman relationship. Pagkatapos ng relationship, next year, ibang relationship na naman. Sa Valentine's, ibang relationship. Sa summer, iba yung sasama ko sa dagat, sa resort. Papalit-palit ng relationship. Hindi po siya nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Yung iba naman, pera. Although wala pong masama magkapera, pero money cannot give you true peace. Yes, money can give you happiness. That's the reality. Yan po ang katotohanan. Mabibigyan ka ng kaligayahan ng pera. Kaya lang panandalian lang ito. Pero hindi ka mabibigyan ng pera ng tunay na kapayapaan. Ulitin ko, kaya kang bigyan ng pera ng temporary na kaligayahan. Di po masama yun, lalong-lalo na pag nabibigay mo naman yung tama para sa pamilya mo, nakakakain ka sa mga gusto mong kainan, kaya lang momentary happiness yun. What I am talking right now is eternal peace with our Father. Yung iba naman, dinadaan yung peace. Gusto nila makakuha ng peace, kaya dinadaan sa sex, sa posisyon, sa kumpanya, posisyon sa gobyerno. Mga kapatid, si Jesucristo po ay para sa mga taong pagod. Ikaw ba ay pagod na sa buhay at wala nang seemingly wala nang solusyon? Meron pang isa. Jesus Christ is the solution. And you can only have rest of your soul, yung kapahingahan ng iyong kaluluwa, kapag katunay kang nakatagpo ng kapayapaan sa ating Panginoon Diyos. Matthew chapter 11, verse 29 hanggang 30. Si Jesus Christ mismo ang nagsabi, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Lumapit kasi kayo. That's a command. Ang paglapit sa Diyos, may intentionality dapat. Sinasadya. Hindi sinasadya. Gusto mo magkaroon ng tunay na kapayapaan. Gusto mo magkaroon ng tunay na kapahingahan. Sadyain mong lumapit sa ating Panginoon. Ngayong Kapaskuhan, sana ang aking dalangin bilang isang pastor ay magkusa tayong lumapit sa ating Panginoon. Dahil sinasabi niya, inuutusan niya tayo, lumapit kayo. Kayong mga napapagod. Sabi niya, verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Sabi ng verse 30, "For my yoke is easy and my burden is light." Pagod ka na ba ngayon? Stress ka na ba ngayon? Magpahinga ka. At ang tunay na kapayapaan ay tanging matatagpuan lamang kay Jesus Christ. He is the Prince of Peace. He is the one who is going to bring peace for His people. At sa lahat po ng taong magsusuko ng buhay sa Kanya. Hanggat hindi ka pa nagsusuko ng buhay sa Kanya, hindi ka pa nakakasumpong ng tunay na kapayapaan. Ano yung sagot sa mundo na punong-puno ng kaguluhan at tila baga walang kapahingahan? Jesus Christ, the Prince of Peace. Sabi ng Romans 5:1, "Therefore, since we have been justified by faith," si Paul, ang pinag-uusapan nila dyan ay yung mga taong naligtas, yung mga taong nagsuko ng buhay kay Lord, napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, we have peace with God. May kapayapaan na. Kasi naturally, here's the reality. Don't be offended, but I'm gonna tell it anyway. Kapag wala kang relationship sa Diyos, kaaway ka ng Diyos. At ang mga nagiging kakampi at anak lang ng Diyos ay ang mga tao nagsusuko ng buhay sa ating Panginoon. So, sabi niya dyan, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hanggat hindi ka nakikipag-ayos kay Lord, hindi ka pa rin okay kay Lord. In conclusion, para kaninong pangako itong mga regalo na ito? Ulitin ko po, para po ito sa mga pointless ang buhay. Kaya He is our wonderful counselor. Para po ito sa mga powerless, kaya nga He is our mighty God. Para po ito sa mga lifeless, kaya po meron tayong eternal Father. Para po ito sa mga tao na restless, wala nang kapahingan, pagod na sa mundong ito, He is our peace. Lastly, let me close again. Let me read verse 6 ng chapter 9 ng book of Isaiah. "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace."
Isa sa mga pinaka-importante sa passage na ito yung phrase na for to us. Pwede bang i-type natin sa comment section, for to us. Isa sa mga pinaka-importante ito, sapagkat sa atin, the gift of Christ. Ito, nirigaluan tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng regalong ito in the form of a man. God becoming God in the flesh. Sa katawan po ni Jesus Christ. The gift of Christ is a personal gift from God to us. Kaya lang, pakitype nga po sa comment section, kaya lang, ang isa pong regalo ay nagre-require po ng response. Tanungin kita ngayon, ano ang response mo sa regalong ito ng ating Panginoon Diyos? Bakit po sinasabi ito? Sapagkat hindi mo po mapapakinabangan ng regalong ito hanggat hindi mo tinatanggap. Ang tanong, handa ka bang tanggapin ngayon ang regalong kaloob ng Diyos sa atin sa katauhan ni Jesucristo? Sa panahong ito, nagbibigayan ng regalo, nag-e-expect tayo ng regalo, nagbibigay tayo ng regalo, pero gusto kong ma-realize ninyo na ang Diyos may regalo po sa atin ngayong Kapaskuhan. At ang regalo pong yan, walang iba, kundi si Jesus Christ. Hindi po nakabalot sa ribbon na maganda, hindi po nakabalot sa magandang pananamit. Siya po ay nahimlay o nahiga, naisilang, hindi po sa mamahaling ospital. Siya po ay naisilang sa isang ordinaryong sabsaban, sa isang manger. Ito po yung regalo ng ating Panginoon Diyos ngayon, si Jesucristo. Para po ito sa iyo. At yung regalo pong ito ay available pa rin even up to now. Kaya lang, it must personally receive by you. I can only preach this, but yung pagtanggap ng regalo, hindi ko po kayang gawin yung para sa iyo. Ikaw ang gagawa nito. If you want to enjoy this Christmas season, receive Christ in your life. Kasi you can never truly enjoy Christmas until you have received God's Christmas gift for you. The question is, have you done that? If not, I encourage you. Why don't you consider accepting the greatest gift of all? And He is Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa pagkakataon pong ito. Lord, thank you dahil you are my wonderful counselor. My life right now, Lord, walang point. Yung buhay ko walang kapower-power, yung buhay ko walang kabuhay-buhay. Yung aking buhay, puro kapaguran, wala akong kapahingahan, overthinking, doubt, fear. Right now, Lord, I want to receive your gift right now. Yung iyo pong regalo sa amin, personally sa akin. Salamat dahil niregalo mo si Jesus Christ dito sa mundong ito. Kasi kinakailangan namin yung regalong ito. God, right now, I want to truly enjoy Christmas by accepting Christ as my Lord and Savior and surrendering my life to Him. Kung ikaw yon, sabi mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I know that I need you right now. I surrender my life to you. I believe in your works on the cross, not on my works. I confess that I'm a sinner. I confess that I believe in you, and from this day on, I will live for Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. I pray that you would save these people. Lord, that you would restore that person. I pray that you would provide for that person. Lord, I pray that you would heal that person right now in the name of Jesus. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I hope na na-bless po kayo sa ating pong Sunday message. Dito po sa unang linggo pa lang. I want you to be excited next week dahil itutuloy po natin yung ating December series entitled Born for You. This is Pastor Paul of Amazing Hope Crossover Campus na lagi nagsasabi, love God, love people, and let's continue to seek Jesus Christ in our lives. Maraming salamat po.